Ang kwento ay nagsisimula kay Nora at Alec, habang nagmamaneho patungo sa probinsya para makapag-relax at makalayo sa stress ng trabaho at tao. Ngunit nag-aalangan sila kung tama ba ang dinadaanan nila papunta sa kanilang destinasyon. Biglang naramdaman ni Nora na kailangan niyang gumamit ng banyo, kaya't huminto sila sa isang lugar upang magtanong ng tulong. Sa kasamaang palad, wala silang makita kahit isang tao sa lugar na iyon. Habang naglilibot si Nora, may napansin siyang cellphone at wallet na nakakalat sa gilid ng kampo. Dahil hindi niya makita ang kahit anong pribadong lugar upang magbawas, napagdesisyonan niyang gawin na lang ito doon sa labas, wala siyang pakialam kahit pa may ibang makakita. Sa eksenang ito, ipinakita ang isang bungo na tila hindi napansin ni Nora. Pagkatapos nito, bumalik si Nora sa kotse at masayang ibinalita ang mga bagay na nakita niya. Ngunit hindi ito masyadong pinansin ni Alec, dahil mas nag-aalala ito sa natitirang gasolina ng kanilang sasakyan. Sinabi niyang paubos na ito, na nagdagdag pa sa kanilang problema. Habang naglalakbay pa sila, may nadaanan silang isang babaeng sira ang sasakyan. Nagboluntaryo si Alec na tulungan ito at agad na inayos ang kotse ng babae. Habang naghihintay, nagtanong ang babae kay Nora tungkol sa kanilang relasyon. Napaikan si Nora at matapang na sinabing wala siyang karapatan para pakialaman ang ganoong bagay. Ngunit imbes na tumigil, sinabihan pa ng matanda si Nora ng masasakit na salita at kinwestiyon ang kanyang pagkatao. Ginawa ni Alec ang lahat ng makakaya niya upang ayusin ang sasakyan, pero hindi niya ito nagawang patakbuhin. Dahil dito, lalo pang nenas ang matanda at sinabihan si Alec ng kung ano-anong masasakit, kabilang na ang pagtawag sa kanya bilang, hindi tunay na lalaki. Sa inis, umalis na lang ang dalawa, iniwan ang matanda sa kalsada. Galit na galit sila sa nangyari, lalo na't parang pinahiya sila ng isang matandang walang pasintabi. Sinabi ni Alec na huwag na nilang pag-usapan ang nangyari, pero hindi mapigilan ni Nora na ilabas ang sama ng loob niya. Sinisi pa niya si Alec dahil tumulong pa ito sa ganoong klase ng tao. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating sila sa isang mataong diner. Nagdesisyon silang magpahinga at magpalamig. Matapos ay explain ng waitress ang menu, umorder sila ng mga non-vegetarian burgers at inumin. Pero nang matikman nila ito, hindi nila nagustuhan ang lasa. Habang kumakain, napansin ni Alec na may lalaking kakaibang nakatitig kay Nora. Naiinis si Alec sa nangyari, at nagdesisyon siyang umalis na agad sa lugar. Sumang-ayon si Nora, kaya nagmadali silang maghanda para umalis sa restaurant kahit hindi pa nila nauubos ang pagkain. Habang papaalis sila, pinigilan sila ng lalaking tumitig kay Nora at sinabing hindi ligtas para sa kanya ang lugar na iyon. Lubhang nag-alala si Alec sa sinabi ng lalaki habang nagmamaneho sila, ngunit binaliwala ito ni Nora. Iniisip niyang isa lang itong adik na hindi dapat pagkatiwalaan. Sa kanilang paglalakbay, huminto sila sa isang gasolinahan. Habang nagkakarga ng gasolina, nagtanong si Alec tungkol sa hotel o lugar na maaaring matulugan. Itinuro ng cashier na si Andrew ang direksyon patungo sa ilang paupahang kubo sa dulo ng kalsada. Sa kanilang paglalakbay, napadpad sila sa isang luma at sirang kubo. Bagamat hindi komportable si Nora sa hitsura ng lugar, wala silang ibang pagpipilian kaya pumasok sila. Habang papasok, napansin nila ang larawang inukit ng ulo ng kambing sa sahig ng kubo. Para sa kanila, ito ay nakakatawa lamang at hindi nila gaanong binigyang pansin. Sa pag-akyat nila sa hagdan, nagulat sila sa itsura ng landlord. Mayroon itong baluktot na mukha, ngunit binati sila nito ng maayos at nagtanong kung kailangan nila ng matutuluyan. Nang kumpirmahin ni Alec na naghahanap sila ng lugar, inalok sila ng landlord na manatili sa kubo. Sinabi nitong dati itong inuupahan ng mga scout at camper. Matapos silang iwan ng landlord, ibinahagi ni Nora kay Alec ang kanyang pagkabahala tungkol dito. Pinakalma siya ni Alec, sinabing magiging maayos ang lahat, at kahit papaano ay naibsan ang kaba ni Nora. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin na may bahid ng dugo ang kama. Sa gabi, habang mahimbing silang natutulog, may isang tao na nakasuot ng maskarang hugis ulo ng tupa ang biglang lumabas mula sa ilalim ng kanilang kama. Dahan-dahan itong lumapit at tumayo sa tabi nila ng nakakatakot. Kinabukasan, nagising si Nora sa isang masaklap na sitwasyon. Nakita niyang nakakulong siya sa isang hola. Ang pagkabigla at takot sa kanyang nakikita ay halos magdulot ng atake sa puso. Sinubukan niyang makawala habang sumisigaw, tinatawag si Alec, ngunit wala ito sa paligid. Biglang lumitaw ang isang lalaki na may maskarang hugis kambing at sinimulang hampasin ang hola, sinasabihan siyang tumahimik.
Sa takot, sumunod si Nora, ngunit nang makaalis ang lalaki, sinubukan niyang sirain ang kandado ng hole gamit ang isang baton na nakita niya sa labas ng rehas. Habang sinusubukan niyang makatakas, dumating ang kambing maskarang lalaki kasama ang isa pang nakasuot ng maskarang baka. Dahan-dahan itong lumapit kay Nora at pinatahimik siya gamit ang pampatulog. Nagising si Nora na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang kamalig, nakabakaka ang kanyang mga paa. Dumating ang isang lalaking nakasuot ng maskarang kuneho, bitbit ang malaking hiringgilya, at ginamit ito upang i-inseminate siya. Matapos ito, dinala siya ng kambing at baka maskarang mga lalaki pabalik sa hola at sinimulang ilipat siya sa ibang lugar. Habang papunta sa kulungan, napansin ni Nora ang mga kakaibang tao, na nakasuot ng maskarang hugis hayop na abala sa kanilang mga gawain sa kamalig. Nakita rin niya ang iba pang biktima na nasa parehong kalagayan niya. Makalipas ang ilang sandali, itinapon ng dalawang lalaki si Nora sa kamalig. Samantala, ang eksena ay nagpakita kay Alec, kasama ang iba pang lalaki na nakakulong sa isang kwarto. Nang magkamalay si Alec, natagpuan niyang nakatali siyang hubad. Sinubukan niyang makipag-usap sa iba pang lalaki, ngunit biglang dumating ang isang grupo ng mga magsasaka. Isa-isa nilang pinatulog ang mga nakakulong, kabilang si Alec. Nawalan ng malay si Alec at isinakay sa isang trolley, dinala sa bodega para sa karagdagang proseso. Pagkatapos nito, natuklasan ang lihim ng lugar. Ang ari-arian pala ay isang communal farm na pinamamahalaan ng mga taong nakasuot ng maskarang hayop. Ang mga lalaki ay kinukuha para gawing karne, habang ang mga babae ay ginagamit para sa gatas. Ang nakukolektang karne at gatas ay ginagamit upang magbigay ng serbisyo sa catering para sa mga kasalan at iba pang selebrasyon. Nakakagulat, ang landlord na nakita nila sa simula ay ang leader ng komunidad na ito. Sa susunod na eksena, ipinakita ang landlord na tumanggap ng malaking order ng karne. Ipinahayag ng isang manggagawa na kulang ang supply para tugunan ang demand. Dahil dito, napilitang inspeksyonin ng landlord ang kanyang farm. Sinuri niya ang rate ng produksyon ng gatas ng bawat babae at pinili ang pinakamababa ang produksyon upang gamitin para sa kanilang pangangailangan. Samantala, si Andrew, ang lalaking nasa gasolinahan noong una, ay napag-alamang nagtatrabaho para sa landlord. Ang kanyang trabaho ay gabayan ang mga bisita papunta sa mga kubo. Sa kamalig, nakilala ni Nora ang isa pang biktima, na nakaupo sa tabi niya sa isang kwadra. Ang babae ay tuloy-tuloy na ginagatasan gamit ang isang makina. Tinanong ni Nora ang babae tungkol sa nangyayari sa farm. Sumagot ito na mas mabuting huwag na niyang alamin ang lahat. Sinabi rin ng babae na may paraan para makatakas. Narinig nila ang iyak ni Ashley, isang babaeng 3 taon nang nasa lugar na iyon. Habang nag-uusap sila, sinubukan ni Nora na patahanan si Ashley at sinabing makakahanap sila ng paraan upang makatakas. Ngunit iginiit ni Ashley na mahirap tumakas dahil palaging natutunton ng mga nakamaskara ang mga tumatakas. Nag-shift ang eksena sa kamalig, kung saan nakita ni Nora ang babae. Nakatabi niya sa kwadra na pinoproseso. Maya-maya, may kumatok sa pinto ni Nora, at laking gulat niya nang makitang si Alec ay buhay pa at nasa malay. Sa wakas, nagtagumpay sina Nora at Alec na makalabas sa kulungan. Damang-dama ni Nora ang kasiyahan, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Kailangan nilang tumawid sa buong ari-arian nang hindi nahuhuli ng mga taong nakamaskara. Tinulungan ni Nora si Alec na makarating sa isang truck para makatakas, ngunit hindi ito humandar. Dahil dito, napilitan silang maglakad papalayo. Habang naglalakad, nakarating sila sa isang simbahan. Nagpahinga sila sandali, ngunit laking gulat nila nang makitang ang mga mukha ng mga rebulto ni na Jesus at ng kanyang mga alagad ay napalitan ng maskarang hayop. Nang tinitingnan nila ang paligid, biglang pumasok ang isang lalaking nakasuot ng maskarang baka. Habang nananalangin ang lalaki, sinubukan ni Nora at Alec na tumakas, ngunit nahuli sila. Tumunog ang kampana bilang hudyat sa mga manggagawa ng farm. Habang tumatakas, nahulog si Alec sa isang bitag na pang-oso. Sinubukan siyang tulungan ni Nora, ngunit sinabi ni Alec na tumakbo na siya dahil paparating na ang mga nakamaskara. Ayaw ni Nora siyang iwan, pero napilitan siyang tumakas. Naabutan ng mga manggagawa si Alec at agad siyang pinatay. Naghanap ng tagwan si Nora sa kamalig. Habang naroon, isang lalaking preso ang nakapansin sa kanya at nagbigay ng tahimik na senadoryas. Lumapit si Nora sa kulungan ng lalaki at nakiusap na tulungan siyang makatakas. Sinabi ng lalaki na may bus na ginagamit ang mga manggagawa para sa paglipat ng mga tao,
at ibinunyag din niya kung saan nakatago ang mga susi. Ginamit ni Nora ang impormasyong ito at nagtungo sa garahe kung saan maraming sasakyan. Nakita niya ang isang driver na nakatalikod, at sinamantala niya ang pagkakataon para hampasin ito gamit ang martilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 3 iba pang nakamaskara ang nakakita sa kanya at hinabol siya. Mabilis siyang sumakay sa isang sasakyan at tumakas papunta sa gate, ngunit naubusan ng gasolina kaya napilitan siyang maglakad muli. Sa labis na kawalan ng pag-asa, bumalik si Nora sa kamalig. Sa pagkakataong ito, tinulungan niya si Ashley na makalabas. Sama-sama silang nagtungo sa boss, ngunit nadiskubre nilang nawawala ang mga susi. Bagamat nadismaya, naalala ni Nora ang sinabi ng lalaking preso tungkol sa kinaroroonan ng mga susi. Pumunta siya sa itinurong lokasyon at natagpuan ang mga susi. Mabilis siyang bumalik sa boss, ngunit napansin niyang si Ashley ay parang natulala at parang nababalot sa takot. Habang sinusubukang paandarin ang boss, laking gulat ni Nora nang makita niyang ang lahat ng upuan sa boss ay okupado ng mga nakamaskara. Sa wakas, sa huling eksena ng pelikula, ipinakita ang mga manggagawa sa farm na nakaupo sa hapagkainan. Nakahain sa kanilang harapan sina Nora at Ashley. Pareho silang may mga mansanas sa kanilang bibig, na para bang mga putahe sa isang nakakatakot na handaan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.